Sabi sa Philemon, when you share the Word of God, lumalago ka sa pananampalataya. Hindi po panay pag-aaral ang nagpapalago sa buhay Kristiyano. Ang isa nagpapalago sa pananampalataya natin pag sinishare natin ang gospel. Bakit? Kasi nakikita natin kung gaano natin kakilala si Lord. You cannot give what you don't have. Tama? Hindi mo kaya magbigay ng bagay na wala ka. So nare-realize mo, pag nag-share ka ng Bible o ng Word of God at ganun pa lang nasi-share mo, ibig sabihin, ganun pa lang ang pagkakilala mo kay Lord. Dapat yumaman pa siya. Pero mga kapatid, hindi rin din yun sa dami ng alam. Kasi nung natuto ko mag-share ng gospel, hindi ko naman kabisado ang Bible. Halos ang alam ko lang verse. John 3:16, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus. Kakaunti lang. Pero marami ako nadalang tao kay Lord. Bakit? Kasi kung alam mong meron kang mabuting balita, dapat kinukwento yan. Amen? If not, voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Okay? Ano sabi niya? It is a trust committed to us. Church, yes, it is the power of God, pero salamat kay Lord, pinagkatiwalaan tayo nung gospel na yun. Kaya ano sabi niya sa Matthew 28? Go and make disciples. Kabisado niyo yung buong verse. Ano sabi niya? All authority has given to me. Go and make disciples of all nations. Preach the gospel. Disciple the people. Baptize them in the name of the Lord and teach them to obey everything I commanded you. And lo, I am with you always to the end of the age. Gusto mo samahan ka ni Lord hanggang katapusan? Preach the gospel. Hindi kayo iwanan ni Lord. It is a trust committed to us. Kapatid, ito ay tiwalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen?